Question. Sige nga, sino po ba yung mga idol nyo na presenter? Kahit hindi namin kilala. No? Sino po ba yung mga idol nyong presenter sa opisina ninyo? Lodi or idol. At more importantly, bakit sila hinahangaan ninyo? Pag sinabing fluent, no, tuloy-tuloy lang ang salita. Nagfo-flow lang yung pananalita. That's fluent. Magandang ma-develop yon. Kasi ano yung opposite ng fluent? Yung pautal-utal magsalita. No? Mahirap pakinggan ang taong patigil-tigil magsalita. Masyadong patigil-tigil. Full and complete, detailed ang presentation materials. Okay? Maganda kung detailed and well-prepared ang PowerPoint slides, no? Ang boring naman nila i-present yung detailed at napakagandang PowerPoint. So, kailangan may kakambal palagi na personal skill ng ating idol. At ganun din tayo, no? Hindi dapat, kung hahangaan man tayo, syempre hindi naman natin desired result yung hangaan tayo, di ba? Pero welcome yon kung hahangaan tayo. Sana kung hahangaan tayo ng tao, ang paghanga nila ay nasa delivery natin, hindi kung gaano kaganda yung PowerPoint natin. Again, our desired result is not to be admired. Ang desired result natin ay yung information plus call to action. Pag love tayo ng mga audience natin, bonus yun sa atin. It means we did our job very well. Bonus po yun. Okay, sige, let's continue. Next question. Why do people stop listening? Ikaw mismo, why do you stop listening? Una, wala ako nakukuhang value. Wala ako nakukuhang information na kailangan ko o mabuti para sa akin. Wala akong natututunan. Depende sa sitwasyon. May natututunan ba ako o wala? May value ba sa akin yung sinasabi o wala? Pangalawa, pag parang hindi credible. So I guess yun yung ibig sabihin ni Kenneth na hindi interesado sa speaker. Pag hindi credible, parang hindi mo mapagtiwalaan. Kahit magaganda sinasabi niya, kahit makakatulong sa iyo yung sinasabi niya, pero duda ka sa kanya. Alam niyo, palagi ko ito sinasabi sa mga trainees ko. Pag merong hindi nakikinig sa atin, hindi sila pasaway. May pagkukulang tayo. Yun ang katotohanan doon. Pag merong hindi nakikinig, kasi hindi malakas boses natin. Pag merong hindi nakikinig, kasi hindi natin naipakita yung value ng sinasabi natin. So wag tayo basta magsabi na yung members of the audience natin ay pasaway. Tingin muna tayo sa sarili natin. Ano bang ginawa ko o ano bang hindi ko ginawa? Kaya hindi sila nakikinig sa akin. And hopefully may sagot tayo doon sa tanong na yun. And then we address those things. Audiovisual concerns, yes, that's correct. Kaya nga magandang nagagamit natin ng mabuti ang tools natin. Whether it's a microphone, a computer, a screen. Kasi sinusuportahan nila tayo para ma-achieve ang ating desired result. All of these things, it's one big system para sa ating presentation. Minsan, bilib naman din tayo dun sa speaker. Alam natin magaling siya, mahusay siya, matagal na siya sa negosyo na ito. Pero yung boses lang talaga niya nakakaantok. It's also possible. So I want to introduce this concept. Everyone, maganda tong slide na to. May tinatawag na audience experience. Ano bang gusto natin sa buhay natin ng mga experience? Positive experience o negative experience? Of course, natural sa tao ang gusto ng positive experience. Nagpupunta pa po ba kayo sa bangko? Okay, bangko yan or bayad center o LBC, halimbawa, mga ganyan, no? May pila po ba? Mahaba, maikli. So kung maikli ang pila, is that a positive experience? Yes. Yes, no? Kahit sa supermarket, no? Pag maikli ang pila, it's a positive experience. Pag mahaba ang pila, it's a negative experience. Even waking up early, oo, maikli ang pila mo. Maikli ang pila pagdating mo dahil maaga ka. Pero yung waking up very early is also a negative experience. Okay, ano pa ang mga example ng positive experience? Pag tumawag ka sa hotline ng kung ano man service provider mo, internet provider, talk and text, or Globe, tumatawag po ba kayo sa kanila? Minsan.
Yes, ma'am. Minsan. Exciting ba tumawag sa kanila? Alam mo palang natatawagan mo sila, naiinis ka na. Shucks, kailangan kong tumawag. Di ba? Iniisip pa lang natin, naiinis na tayo. Okay. Mahabang paghihintay, positive or negative? Negative. Negative. Pinagpasapasahan ka ng mga sumagot. Conflicting yung mga sinasabi nila. Inuulit mo, bawat kausap mo, inuulit mo yung problema mo. Tapos, ang sagot nila pa sa'yo ay walang kwenta. Hindi nila alam or they contradict themselves. Also negative. Tama? So, lahat yan, again, customer experience. Di ba tayo, kahit mas mahal ng konti, halimbawa, sa palengke, no? Mas mahal ng konti, 5 pesos more, yung 1 kilo ng something. Pero ang sarap bumili dun sa tinderang yun. Bibili ba tayo dun? Kahit mas mahal ng konti. Kesa dun sa mas mura na ang hirap bumili sa kanya. Yes, correct. Yan. Kasi yun yung customer experience. So, andyan na yung concept ng customer experience. Hanggat maaari, companies should give their customers a positive experience. A wonderful experience. Ang tawag doon, pag madali, ay low effort or effortless. O, sige. So, dati nagpupunta tayo sa bayad center, nagpupunta tayo sa bangko. Ngayon, may app na. Pwede na po ba magbayad sa GCash or mga bank apps ng mga bills? Pwede na. Nabawasan yung pag-e-effort natin. Kaya low effort ang tawag. Di kailangan maghirap. Di kailangan mag-tricycle. Di kailangan maglakad sa init. So, yun yung ideal. Hindi kailangan mag-effort ng customer. Ngayon, i-parallel natin sa audience experience. Ano kaya yung positive experience para sa audience? Siguro mas magandang sagutin nating tanong, ikaw, kailan ka nag-e-enjoy? Kailan madaling pakinggan ng isang presenter or speaker? Yung habang nakikinig ka, kailan yun nangyayari? Ano yung ginagawa o nangyayari? Kaya para sa'yo, okay to. Okay? Kaya mag-explain ng complicated concepts and ideas. Ang gusto natin, kahit complicated yung ideas, kayang pasimplihin. Nagiging madaling maintindihan yung complex ideas. Tama ba? Okay. So nagkakaintindihan tayo lahat kung ano yung effortless. Madali para sa audience makinig. Ano ang ideal? Madaling pakinggan. At maraming factors kung bakit madaling pakinggan ang isang presenter. Okay. So, balik na tayo sa ating slide, audience experience. So, chart itong papakita ko, no? May pa-chart si Carmine ngayon. Okay. Tingnan po muna natin itong line na ito. So, meron akong graph or chart. Tingnan po muna natin yung horizontal axis, yung pahalang, no? Na meron po tayong range from difficult to easy. Is it easy to listen? Or is it difficult to listen? Kung low effort ang experience ng audience, easy to listen to tayo. Kung kailangan mag-effort ng tao para mapakinggan tayo, difficult tayo pakinggan. Okay, malinaw, di ba? Siyempre, green, masaya, go, stop, malungkot. Okay, punta tayo sa kabilang axis, sa vertical axis naman. Ito naman po yung napupulot ng tao sa isang presentation. Valuable ba? High value? Bibigyan nyo ba ng 5-star yung content? O 1-star? Low value yung content? Walang kwenta. Isa lang naman ang sinabi niya pero pinaulit-ulit niya sa loob ng 10 minuto. No, yun yung low value. Kakalog-kalog yung laman. Kumbaga sa lugaw, napakalabnaw. Kumbaga sa pagkain sa karinderya, ang konti nung karne, puro sarsa. Okay? So, anong ideal dito? Anong kulay yung pinaka-ideal? Saan tayo dapat lumugar as presenters? Kung gitna, ibig sabihin nun, medyo 3 stars at saka ito. Anong klaseng experience dapat ibigay natin sa audience natin? Low effort o high effort? Dapat talaga, low effort experience ang kailangan natin ibigay sa kanila. So, obviously, nandito na tayo, di ba? Kasi low effort experience bibigay natin. Ano dapat value ibigay natin sa kanila in terms of laman ng presentation natin? High value o low value? High value dapat, di ba? Yes, Bawat buka ng bibig natin may laman, may point. May laman.
So, anong kulay pala dapat gusto natin? Pink, light blue, o dark blue? Dark blue, definitely. Always make it easy for people to listen to you. Always respect your audience by giving them value, high value, valuable information, information that will help them, information that will help you get your desired result. Kung magpapabili kayo ng equipment, kailangan mabackupan nyo yan kasi po mas mahal lumalabas kapag nagpapaprint tayo sa labas o nagpapasirox tayo sa labas. Pero kung bibili tayo, bla bla bla. Kasi ang dami nating backlog. Itong backlog po natin, pero kung mag-hire po tayo ng isang assistant, mauubos yan. Kahit temporary lang po, kahit contractual lang po, 3 buwan, mauubos itong backlog natin. But it has to be supported by numbers and data, di ba? Okay, so whenever you present, ask yourself these 2 questions. Pinag-usapan na natin yung audience experience. Pero ang tanong, how does it convert to us? Nahihirapan ba sila pag pinakikinggan nila ako? O madali akong pakinggan? Masarap ba ako pakinggan? And it's not just about the voice. Kasali ang voice, pero may iba pang factors. And valuable ba yung binibigay ko? Need to know o nice to know lang? Kapag nasagot natin yan ng ideal, syempre, no, it should be easy listening to us. We should give high value to our audience. Mas may forma na agad yung presentation mo because the mindset is already fixed. I have one more slide to share. Ang gusto ko, mangako kayo. Mangako kayo sa sarili nyo. Siguro, sulat tayo ng pledge. Use your own words. Promise. Mag-promise kayo in your own words na you'll make it easy for your audience to listen to you. And you will give high value. I will make it easy for them to listen to. So, marami dito sa diniscuss natin simula nung nag-start tayo ay mindset. Mindset muna. Kasi once we have the right mindset, it will be easier to understand bakit kailangan malakas boses natin, bakit kailangan tumindig tayo a certain way, bakit kailangan simple lang yung PowerPoint. Bakit kailangan iba-iba yung volume ng boses natin or yung speed ng pananalita natin? Mas maintindihan natin kasi alam na natin yung mindset. Let's continue. Gusto ko, naalala nyo kanina when I showed you the blue circle, nakalahati, merong 3 V's na nakalagay. 3 V's. Ibig sabihin ng 3 V na yon ay verbal, vocal, and visual. Ako, I follow this framework, no? It's like a template in my head. Tuwing magpo-present ako, tuwing magtuturo ako, oo, importante yung verbal. Ito yung mga words na ginagamit ko. Pero tingnan nyo naman yung porsyento ng verbal. 7% lang. Ano yung mas matimbang kesa sa words? Yung boses ko. Yung quality ng boses ko. 38% agad. Ang layo. Ilang beses mo multiply yung 7 bago maging 38? At least 5 beses. 7 times 5, 35. Kulang pa para maging 38. Pero may mas matimbang pa kaysa sa voice, sa vocal. Yung visual. Yung nakikita sa sarili natin. So, all of those put together, yun yung 3 V's. Ito yung communication natin. We think communication is just the words we say. It's not. It's also our voice. It's also how we use our hands. It's how we make eye contact. Siguro kung the whole time na nagtuturo ako pero nakaganito ako habang nagtuturo, siguro hindi kayo masyadong engaged kasi parang hindi nyo ma-feel na kausap ko kayo. Tama ba? Kaya nga po nilipat ko yung camera dito para nakaharap talaga ako sa inyo. This is visual. So, ngayon, remember yung pain? Yung pain ninyo sa sarili nyo, does it fall under verbal? Verbal are the words, no, that we say. Walang emosyon. Sa inyong mga pain, alin ang
verbal. You don't know what to say, you don't know how to explain something, yun. We can say verbal yon. Kung nahihinaan kayo sa boses nyo, nababagalan kayo magsalita, nabibilisan kayo magsalita, vocal yon. Okay, so thank you for joining us, all of you. Bye!